Okay, so click natin yan. Then dito sa gilid, makikita natin yung custom IMEI. Alright, so sa mga ka-IT natin dyan, welcome dito sa ating panibagong video. Meron pala tayong request kung paano magpalit ng IMEI or change IMEI dito sa ating modem na R291. So, gagamitin natin ang ating cellphone kasi yung mga ka-IT nating iba dyan ay walang computer, no? So, cellphone yung ating gagamitin. So, yung ating modem ay naka-notion pala yan as of this video recording, no? So, umpisa na natin. Shoutout pala muna tayo dyan sa kay Edwin H. from Bulacan. So maraming salamat idol sa patuloy na suporta. Okay, so unang-una mga ka-IT ay kukunik muna tayo sa SSID ng ating modem. So buksan ko lang to, yung Wi-Fi settings ng ating cellphone. And currently pala ay napalitan ko na ng SSID itong ating R291. So yan na siya, yung N5G. Okay. So, sa mga bago dyan, no, kung bago pa lang yung ating R291, ay tingnan natin dito sa ibaba. Dito natin makikita yung mga details like yung SSID, Wi-Fi password, username, saka yung password para sa ating admin login page. So, ayan siya. Okay, so dito sa akin, since napalitan ko na siya, so, yung SSID na nilagay ko ay yan na. Pinalitan ko rin siya ng password. Okay, so after natin makakonect, since na dito ay connected na tayo, so mabukas tayo ng ating browser. Okay, yung ating Google Chrome, ito. Then, click ko lang muna itong new tab, no? So, dito sa web address, i-type natin yung 192.168.1.1. So, yan na siya. Okay, then, go natin dyan. So, yan yung default IP, no, ng ating R291. Then, dito ay mag-login tayo using yung username tsaka password. So, yun nga, dito ay pinalitan ko na siya. So, ilagay ko na yung aking pinalit na bago. So, lagay ko dyan na admin, then yung password. Alright, then sign in. Okay, so ito na. So mayroon tayong notification, 56 new messages. Wow, ang dami. So okay ko lang yan. So ito na yung pinaka-main dashboard display ng ating modem, no, dito sa ating cellphone. So kung pansin nyo, hindi natin makita yung buong display. So para makita natin yung buong display ay dito sa taas sa may tatlong dots na to. Click natin yan, then hanapin natin yung desktop site. Ito siya. Check natin yung box. Okay, so ito na. So, yan. So, makikita na natin dito yung buong display ng ating router. So, since na mag-change tayo ng IMEI, punta tayo sa internet. Ito. Yan. Okay, so click natin yan. Then, dito sa gilid, makikita natin yung custom IMEI. Pati yung channel and band ay nandyan din. So, yun nga, mag-change tayo ng IMEI. Click natin yan, yung custom IMEI. Okay, then dito sa IMEI settings, yan na. Dito na tayo pwedeng maglagay ng IMEI. Okay, so take note, bago tayo mag-change ng IMEI, ay kailangan muna nating isulat ito or screenshot para meron tayong backup. So, later on ay pwede nating ibalik. Okay, so screenshot ko lang to para meron akong copy. Yan. Okay, so dito meron palang warning. Do not run this if you are using a phone device. So this will kill your modem. So proceed with precautions. Aha. So okay lang yan kasi alam na natin yung ating gagawin. Alright, so bago pala tayo mag-change ng IMEI. So bakit nga ba tayo kailangan mag-change ng IMEI? Okay, so meron kasi mga load, mga ka-IT, like sa Rocket SIM, yung Only Data 899, tsaka yung Only FAM, no, na 1299. So sa Only FAM ay hindi natin kailangan mag-change sa IMEI. Doon lang sa 899 kasi yung 899 ay for personal use lang. So ibig sabihin ay para lang siya sa cellphone. Okay, so hindi siya pwedeng pang modem. So kaya kailangan natin mag-change sa IMEI para mapagana natin ang 899 na load
no, dito sa ating modem. Okay, so ang gagawin natin ay buksan natin yung settings ng ating cellphone. So ito yung cellphone, ito yung gagamitin ko, no, sa pag-change ng IMEI. So buksan ko lang yung kanyang settings para kunin ko yung kanyang IMEI. So scroll down tayo sa about phone. So depende sa model ng inyong phone dyan. So sa akin dito siya sa pinakaibaba. So click ko lang yan. And then dito makikita natin yung IMEI. So yan siya. Okay. Yan ang aking IMEI. Alright. So kung pansin nyo mga ka-IT, yung unang IMEI. Okay. And then yung IMEI ng ating R291 ay same lang. Okay. So ibig sabihin ay pinalitan ko na ito ng IMEI kasi nga nag-load ako dito ng 899 dati pero hindi siya gumana. Kaya ginamit ko yung IMEI ng aking cellphone para mapagana ko yung 899 na load ng Rocket SIM. Okay, so dito ay i-click nyo lang yan and then burahin nyo lang and then ilagay nyo kung ano yung bagong IMEI na gusto natin dyan. So halimbawa yan. Okay, and then hanapin natin yung save or i-zoom out natin and then click natin yung save. Ito. So try natin, no? Kasi mali yung nilagay ko. So ito ay sample lang kasi nga nilagyan ko na siya or pinalitan ko na siya ng IMEI. Okay, so mukhang kulang pa. Okay, so yan na. Pwede na natin maklik yung save. So ito yung halimbawa mga ka-IT, no? Pag nag-change tayo ng IMEI, once na kompleto na yung number, i-click natin itong save. Okay, so sana nakikita natin, no? Yan yung save. Alright, so sa akin, nagpalit na ako dito sa ating R291. Eto, no? Kaya kung pansin nyo, saglit lang, i-refresh ko muna para makita natin. Yan, so kung pansin nyo, ito yung IMEI niya, no, ng ating modem. Ito yung IMEI ng ating cellphone kasi nga pinalitan ko na siya. Okay, so yan yung una. Okay, so ganun lang mga ka-IT. Madali lang mag-change ng IMEI dito sa ating R291 na modem. Okay, so after nyong mapalitan ng IMEI ay pwede nyong i-reboot ang modem, no? So punta tayo dito sa router sa gilid. Ito. Yan. Click nyo yung router. And then, zoom out natin. Punta tayo sa system settings. Ito. Okay, dito sa system settings, makikita natin yung reboot router. Yan. So, i-reboot natin para mag-take effect yung ginawa nating settings, yung pag-change natin ng IMEI. Alright, so reboot natin. Then, zoom out para makita natin yung confirmation. So, okay lang natin. Ayan, successful. The device is restarting. So, tingnan nyo yung ating modem. Ayan, magre-restart yan siya. At dito sa ating cellphone ay yan, restarting din yung kanyang status. So, antayin na natin na mag-ready na ulit ang ating modem and then pwede na natin gamitin, no, yung modem natin, no, yung load natin na ginamit. So, yung ating 899 saka kung ano pa yung load na gagamitin natin na hindi gagana. So, pwede tayo na mag-change ng IMEI. Okay, so ito na yung kanyang data indicator. So, pula. Oops, nag-lock. Okay, so yan, nagka-signal na siya ulit. Ang data ay pula pa, so wait na lang natin. So dito disconnect na rin tayo sa ating SSID kasi nga nag-restart yung ating modem. Alright, so yan na siya ulit. Yan. Alright, so color white na ulit, no, yung kanyang data. So ibig sabihin ready na ulit yung ating modem. At dito sa ating cellphone ay connected na rin tayo. Yan, so nag-auto connect na tayo dyan, no.
Okay, so subukan natin mag speed test. Gamit natin dito ay TNT na naka-only data for 1 month. Alright, zoom out ko lang, then continue on the web. Click natin yung go. Aha, so yan mga ka-IT, tingnan nyo. Wow! Ang lakas. Yan ang ating connection ngayon. Naka-TNT tayo nyan na only data. So tanggalin ko lang yung desktop site para makita natin ng maayos. Okay. Ayan, so try natin ulit. So mataas no yung ating speed test. So subukan natin ulit kasi hindi natin ma-view ng maigi kasi naka desktop site tayo. So try natin ulit. Okay, so yan. So kanina pumalo siya ng 59. Grabe yung lakas, oh. Yan, so 47 ang kanyang download, no? Okay, so test natin ulit. So doon kanina sa sa desktop site ay pwede natin makita pati ang kanyang upload speed. Okay, so yan siya mga ka-IT. Third time sa natin dito mag speed test. So pumapalo siya ng 40 plus Mbps. Grabe. Wow. Not bad na. Alright, so sa may mga karagdagang katanungan pala dyan ay pwede kayong mag-comment dito sa ating video. So sa mga nais pala dyan umorder ng Piso Wi-Fi window machine ay available sa atin. Paki-PM na lang mga ka-IT sa ating FB page, mga ka-IT Piso Wi-Fi, and paki-follow na rin ang ating FB page. And of course, huwag natin kalimutan sa mga bago dyan, paki-like and subscribe nitong ating YouTube channel. So see you!